Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay MetaMask kung saan ay naglabas po sila ng announcement na naayos na po nila ang isang major transaction bug. Yan, marami po siguro sa atin ang gumagamit dito ng MetaMask at isa na po ako dito sa mga user ni MetaMask. Kaya yan, isa po itong magandang balita at naayos po nila ang isang malaking problema rito sa kanilang transaction. Yan, yung mga transactions na part nito. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. MetaMask has fixed a bug that prevented user transactions from going through on mobile devices. Kaya yan, yung mga nagkaroon ng may problema rito ay yung gumagamit ng mga mobile devices. Ayan, ginagamit ko po yung aking MetaMask ay dito lamang po sa aking desktop computer. Kaya yan, hindi ko po wala po akong na-inkwentro or hindi ko po na-inkwentro yung bug na ito sa mga gumagamit lamang po siguro ng mga mobile devices. Pero yan, ang magandang balita po rito ay naayos na po ng MetaMask. Yan, ang bug na ito. Kaya ayan, yung bug na ito ay nagkakaroon po ng prevent or na pinipigilan po ng bug yung mga user yan sa kanilang mga transactions. Yan para pumasok sa mga mobile devices. Kaya yan yung kanilang mga transactions ay hirap na makapasok sa mga mobile devices. Popular Web3 wallet provider MetaMask has brought users' attention to a major bug that primarily affected its mobile application. The bug prevented transactions from executing as expected and impacted users on different blockchains. Yan. Ang dami pong naapektuhan siguro dito kasi majority po ng mga users ngayon ay gumagamit ng mobile phone. Kaya mobile devices. Kaya yan kumpara sa mga gumagamit ng desktop at saka laptop. And the company did not disclose full details about the bug. However, it outlined criteria for users to confirm if they have been affected. Notably, affected users usually find that their MetaMask mobile application displays an old transaction that looks like it had just been submitted. In other cases, the transaction may no longer be visible and also never appear as sent on blockchain explorers such as Etherscan. Ayan po yung problema na nangyari sa transactions. Pero bakit kaya sa kanilang mobile application lamang nagkaroon ng problema? Pero dito po sa desktop ay maayos naman. MetaMask urged affected users to contact its customer support team for any help related to the bug. Meanwhile, the wallet provider has already shipped a new version to address the bug that appeared in MetaMask Mobile version 7.9.0.0. Ayan. Yung mga naapektuhan daw po ng mga users ay kontakin lamang daw po ninyo ang customer support team ng MetaMask. At yan, siguro naman ay matutulungan po kayo ng customer support kaagad. Users can download the updated MetaMask version 7.10.0 mobile client to avoid recurring cases of failed transactions. Generally, such an update is also recommended for maximum security against any threat that the now fixed bug may have introduced to MetaMask mobile. Ayan, kung nakakaranas po kayo ng problema nakakaranas po kayo ng problema dulot ng transaction bug na ito ay i-update lamang po ninyo yung inyong MetaMask sa version 7.10.0. Ayan, we have addressed a bug in MetaMask mobile app version 7.9.0. If you have not yet upgraded your mobile client, please do so immediately to the latest version 7.10.0. Yan po yung kanilang advice.
MetaMask beef up user security. The latest warning from MetaMask comes at a time when the wallet provider has taken newer measures to beef up its security. Such an approach is especially vital with MetaMask being one of the most widely used crypto applications. MetaMask reports over 30 million active monthly users with over 10 million downloads for its mobile application. Ayan. Totoo po yan. Marami po talagang gumagamit ng MetaMask. Kaya ang ginagawa po ng MetaMask team ay talagang pinagtutuunan nila ng pansin or atensyon yung kanilang security. Kasi yan naman po talaga yung pinaka-priority or trabaho ng isang wallet. Yung kanilang tututukan nila, yung kanilang security. Kasi dahil sa isa po itong wallet provider ay talagang maraming mga hacker na susubok na i-hack ito. Kaya yung mga kalaban nila rito ay yung mga hackers na naghahanap ng mga bug na pwede po nilang i-exploit. Kaya yan ang trabaho ng mga wallet provider katulad ni MetaMask. Kaya yan, lalong-lalo na ngayon na mukhang nag-uumpisa ng magpakita ng magandang performances ang crypto markets. In October, MetaMask introduced a new phishing alert feature on its desktop extension. This feature protects a user from numerous phishing websites that steal funds when they connect their wallets and attempt to sign a transaction. As the Crypto Basic reported, the security alert feature was designed in collaboration with cybersecurity firm Blockade and is expected to launch on mobile before the end of this month. Ayan, ito nga yung kanilang bagong feature. Ayan, yung desktop extension. Kasi meron po akong review na isang bagong token. Ayan, tapos binuksan ko yung kanilang website. Ito po yata si Grok. Ayan, binuksan ko po yung kanilang website. Tapos blinak po ni MetaMask yung kanilang website. Tapos nagbigay po sila ng warning ng website na ito ay isang phishing site na posibleng kagagawan ng scammer. Kaya hindi ko po mabuksan yung official na website ng Grok. Kaya ayan, may warning po kasi si MetaMask. Kaya yan po yung bagong feature nila. Kaya ayan, maganda po ang development ng MetaMask. Nakikita po natin dito na ayan, tuloy-tuloy lamang po sila sa kanilang pagdi-develop dito ay MetaMask. At talagang tinututukan nila yung security ng kanilang wallet na ito. Kaya ayan, maganda pong gamitin si MetaMask dahil dyan talagang nakikita natin na meron po silang dedicated na mga team. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.